Ngumiti lang si Jason. Tinitigan siya nito sa mga mata. Titig na biglang nagpaalala sa kanya tungkol sa nakaraan. Kaya tumayo siya at lumapit sa fridge upang kumuha ng 2 bote ng beer. Inabot niya kay Jason ang isa. Pinagbangga nila ang mga bote at sabay na uminom. I hope you don't mind. May gusto lang ako sabihin. Panimula niya. What is it? Kanina kasi nang dumating si Carla. Parang tumigil siya at nag-isip. What? You're jealous? Tumawa si Jason saka muling tumungga. Huh? Hindi ah. Tsaka wala naman akong karapatang magselos kasi I'm just a side chick. Ngumuso siya. Naging seryoso ang mukha ni Jason. Mukhang naging malalim na naman ang iniisip nito. Yung napansin ko kanina, parang ang cold mo sa fiancé mo. Okay pa ba kayo? Or may away lang kayo? Tipid na ngumiti si Jason. I'm unhappy. Tipid na sagot ng lalaki. Kumarap siya at nagmaang-maangan. Kunwari hindi niya naunawaan ang sinabi nito. He makes me happy. Dagdag ng binata. Ngumiti siya at iniabot ang kamay ng lalaki. I'm glad that I make you happy. Kahit na side chick lang ako. Hinalikan siya ng binata. Ayan na naman siya. Hindi na talaga siya magdadrama at baka kung saan pa sila makarating na dalawa. May tanong pa ako. Tumango ito at dumikit sa kanya. Bakit hindi ka na masaya sa kanya? You're engaged at gano'n na pala kayo katagal? Hindi agad nakasagot ang binata. Parang ang layo din ang tingin nito. Tagos hanggang dingding. Dahil may babae ka, kaya hindi ka na masaya sa kanya? Matagal na akong hindi masaya. Diamond. Bakit? Ang tipid nitong sumagot. Hindi siya kontento sa mga sagot ng lalaki. By the way, first girlfriend mo ba si Carla? Umiling si Jason. Baka kulang pa siya sa alak. Isip-isip ni Myrtle kaya tumayo siya upang magbukas ulit ng panibago. Paubos na ang iniinom ng lalaki. May dati akong asawa. Nalungon niya ang lalaki. Hindi ito nakatingin sa kanya. Yesay. Tumikim siya bago nagtanong. Nasaan na siya? Wala na. Namatay siya. Sorry. Malungkot na umiling ang lalaki. Naisip niya na nagdadrama lang ito pero hindi man lang tumitingin sa kanya ang lalaki. If you don't mind, bakit namatay? Kasalanan ko. Nawalan siya ng imik. Kasalanan niya? Bakit? Dahil siya ang dahilan ng pagsabog ng yan? Kung sana hindi ko siya dinala sa Leyte noon. Kung sana hindi ko siya inayang mag-date sa yan. Sana'y buhay pa siya ngayon. Dinig niya bahagyang panginginig sa boses ni Jason, making her heart twitch. Tumikim siya. Huwag ka magpapadala sa drama niya, Myrtle. She reminded herself. Pero nagsalita ulit si Jason. I just want to make her happy. Namatay ang daddy niya. Malungkot siya. Gusto ko lang naman siyang pasayahin kaya inaya ko siya na mag-date kami. Bakit kumikirot ang dibdib niya? Pero kahit ano pang sabihin ni Jason, it will never change anything. He could be lying. Hindi siya pwedeng magpaniwala sa lalaki. Minahal mo? Tumango ang lalaki. Lawyer. Sigaw ng isip ni Myrtle. Mukhang mahal mo pa. Hindi naman yun basta-basta mawawala. Mapait itong ngumiti. Kailan lang siya namatay? 1 taon na din. Pero bakit napalitan mo na siya agad? Hindi ito nakasagot. Kaya ka ba hindi masaya kay Carla dahil nasasaktan ka pa din sa pagkamatay ng asawa mo? Talitigan siya nito. Wala na itong planong sagutin ang mga tanong niya kaya hinayaan na lang din niya. Hindi niya magawang lumapit sa lalaki pagkatapos ng mga nalaman niya. Bigla ay parang gusto na niyang umalis na lang pero magtataka ito. She tried to calm herself. Tahimik na inubos ng lalaki ang pangalawang bote. Mukhang hindi ito nakontento sa beer dahil uminom na ito ng hard wine. Tahimik lang naman sa Myrtle. Pinagmamasdan ng lalaki habang nag-iisip. Hanggang sa malasing na ang lalaki. Matulog na tayo, Jason. Inaantok na ako. Saka na tayo mag-sex. Yeah, let's just cuddle tonight. Sagot naman ito. Nahiga na sila sa kama. Yakap siya ng lalaki na mahimbing na ang tulog samantalang siya naman ay gising na gising pa ang diwa. Nakahinga siya ng maluwag nang sumapit ang umaga at makalabas na sila ng kwarto. Nasa living room si Mrs. Castillo habang nagbabasa ng libro. Binati niya ito at isang tipid ng ngiti at tangulang naman ang sagot nito sa kanya. We're going, Mom. Paalam ni Jason sa kanyang ina. Take care. Ang sinabi ko sa'yo,
Huwag mong kalilimutan. Yes, Mom. Nagpababa na lang siya sa mall na malapit since dadiretso na din si Jason sa trabaho nito. Pupunta na sana siya sa parking lot kung saan naghihintay ang bodyguard ni Aaron nang makatanggap siya ng text mula kay Awi. Nasa mall din daw ito at gusto nitong magkita sila. Pinuntahan niya ang babae. Hindi pa man siya nakakaupoy, tinanong na niya ito kung ano ang motibo nito. Bakit ka nakapagkita sa akin? You want to blackmail me? Nakatingin lang sa kanya si Awi. Pinag-aaralan siya. Mula ulo hanggang baba, maingat siya nitong pinagmamastan, making Myrtle a little bit annoyed. What? Hindi ka magsasalita? May bumugbog kay Carla kagabi. Pero alam ko namang hindi ikaw may gawa noon. Naisip niya yung mga pinagkakautangan ng mga babae. At butit nabanggit ito ni Awi dahil kamuntik niyang makalimutan na magkikita nga pala sila ngayon ni Carla. So bakit ka nakapagkita sa akin? Kaano-ano mo mga Rivera? Naghihiganti ka ba? Pero pwede ka naman magpakilala na lang at bawiin mga kayamanan ng mga Rivera. Hindi yung nakikipagrelasyon ka pa kay Jason. Parehas kayo ng mata ni Myrtle. Hindi siya agad nakaimik. Hindi lang pala si Jason at mommy nito ang nakapansin ng bagay na iyon. Hindi ka naman siguro si Myrtle, di ba? Ngumisi siya, pero ang totoo hindi niya alam kung paano ito sasagutin. Mukhang may resources ka naman, Awi. Bakit hindi mo alamin kung sino nga ako? Ikaw ang naglabas doon sa issue tungkol kay Carla, di ba? Pati yung kay Jason. Hindi ka ba natatakot na baka mahuli ka nila? I'm doing this for Myrtle. Sagot ni Awi. Sisirain ko lahat ng nanakit sa kanya. Kaya gusto kitang balaan. Layuan mo si Jason. Hindi mo alam kung ano ang kayang gawin sa'yo ni Jason at Carla. Is that a threat? Umiling ang babae. Kaya gusto kong malaman kung ano ang motibo mo kina Jason at Carla. Gawin mo lang ang gusto mong gawin, Awi. At gagawin ko din ang gusto ko. Hindi nito pwedeng malaman na siya si Myrtle dahil baka masira lang ang mga pinaghirapan niya. Malapit sila noon at baka kung maging malapit ulit sila, baka makahalata na si Carla. Sakto ding tumatawag na si Carla kaya sinagot niya ito. Paalis na daw ito at handa na sa pagkikita nila. Tinawagin niya ang broker at abogado ni Aaron para maayos ang gagawin nilang transaction. Dumating nga si Carla at puno ito ng pasa at galos. Nang tanungin niya kung napaano siya, winalalang nito ang usapan. Nagmamadali na itong makuha ang pera pero kailangan muna nilang magkasundo sa kontrata. At habang nag-uusap ang dalawang kampo, hindi pa din maalis ang titig ni Awi kay Kate. Nang magbanyo na siya ay sinundan pa din siya nito. Nakaramdam siya ng pagkairita dito. Sasabihin na sana niya pero natigilan siya nang makita niya itong may luhas sa mga mata. Bakit? Napasinghap siya nang basta na lang siyang yakapin nito. Sabi ko na nga ba? Umiiyak nitong bulong habang mahigpit siyang yakap, making her stiffen. Hindi nagsalita si Myrtle. Hinayaan lang niya ang dating kaibigan na yakapin siya. Umiiyak ito at humihikbi. Kung alam mo lang kung paano kita pinagluksaan. Lumablam ang kanyang mga mata. Shh! Saway niya dito. Kailangan niyang maging maingat. Nasa public place pa man din sila ngayon at nasa labas lang si Carla. Naghihintay si Carla. Paalala niya dito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpunas ng luha si Awi. Nauna na din siya sa babae dahil baka mainip si Carla at sumunod sa kanila. Nakilala siya ni Awi. Dapat wala nang iba pang makakakilala pa sa kanya. Si Carla na lang ang walang idea at hindi pa siya pinagdududahan dahil sa kanyang mga mata. She's disappointed. Hindi talaga naging totoong kaibigan ng babae. Pero bakit si Jason? Bakit napansin nito ang mga mata niya? Singit ng kanyang isip. Napailing siya. Ayaw na muna niyang isipin ang lalaki. Bumalik siya kay Carla. Ang laki ng ngiti nito. Nagkasundo sila sa presyo. Maganda ang location ng building nito at 50% ng mga unit ay may umuupa. She'll just approved it. Siguro maglalagay siya ng swimming pool at gym. Pwede niya itong iparegister sa Airbnb. Inilabas niya ang kanyang trackpad. Mangha ang babaeng nakatingin sa kanya. Hindi pa din makapaniwala na mayroong ganoong kalaking halaga si Kate. Kate, anong business ang family mo? Ngumiti si Kate. May mga business kami abroad. Tipid niyang sagot. Ang fiancé mo? Ganun din. May business din ito at sa abroad. Sino? Baka kilala ko. Hindi naman niya kailangan na malaman dahil kung tutuusin siya dapat ang binabackground check dahil ito ang nagbenta at nagsanla sa kanya. Iniba na lang niya ang usapan. Babayaran mo na din bang utang mo sa akin para ilas ko na lang?
Hindi na muna. Nag-isip si Carla. Kailangan niya nga palang ayusin ang problema niya para maayos na din sila ni Jason. Sige, pero half lang muna, Kate. Tumango siya at nagsulat. Inabot niya ito kay Carla na ngiti-ngiti. Akala mo'y nanalo ito sa loto samantala ang mga utang nito ay lagpas na ata ng 50 million. Kaya kahit binugbog siya, ay hindi ito nagreklamo. Kesa naman siya ang kasuhan at ipakulong ng mga pinagkakautangan niya. Pagkatapos makuha ang bayad, umalis na si Carla. Binili na din niya muna si Awi na magstay na muna kasamang abogado nito. Wala talaga itong pakialam. Magbabayad dito ng utang ngayon at yung matitira ay baka gagamitin niya sa kasino. Nang umalis ang mga abogado kasama ang broker, nagkatinginan sila ni Awi. Parang ayaw pang umalis ng babae kaya nauna na siyang tumayo. Saan ka nakatira? Tumawa siya. Ba't mo tinatanong? Alam mo naman na, di ba? Doon ka talaga nakatira? Gusto kitang makausap. Sa susunod na lang, Awi. Stress ako ngayon. Anya, kailangan na niyang umuwi at may pag-uusapan sila ni Aaron. Tumango si Awi. Ingat ka lagi, Kate. Ngumiti siya dito. Hindi siya pwedeng maging malapit sa babae na gaya ng dati. Ayaw niyang madamay ito. Ayaw niyang mapahamak din ito. Tumawag din si Jason pagdating niya sa condo ni Aaron. I miss you already, Diamond. Napairap siya. Ayaw muna niya itong makita kahit mga ilang araw lang. I miss you too. Sagot niya. Kahit hindi naman mula sa puso ang sinasabi, pinilit niyang lambingan ang kanyang boses. Uwian mo ang fiancé mo mamaya. Baka mamaya sinusundan ka rin, mabuking tayo. Unless gusto mong masira ang pangalan mo. Hindi sumagot si Jason agad. Para bang nag-isip muna bago sumagot sa napipilitang tono. Yeah, uwi ako doon mamaya. Pumuntong hininga ito. I want to know more about you, Diamond. Napatikim siya. Me too, Jason. Gotta go now. May meeting ako. I just want to hear your voice. Yung boses ng lalaki ay para bang pagod na pagod. Kung sa bagay, ikaw ba naman ang nahaharap sa mga issue tapos nasa toxic din na relasyon? Tapos, nagdagdag pa siya ng babae. You never changed, Jason. Pagkatapos ng tawag ay hinarap niya si Jason na kanina pang nakaupo sa sofa. How are you? Tanong niya sa lalaki. Fine. How about you? Ayos naman. Naalala niya ang usapan nila ni Jason kagabi. I don't know if I should believe him, Aaron. Nabanggit niya kagabi yung pagsabog ng Nyat. Ayokong maniwala na wala siyang kasalanan. Nagtamo siya ng sugat noon. Sagot ng lalaki. So, tingin mo, hindi siya ang may gawa noon? Kung hindi siya ang may gawa noon, someone else did. Sino? Si Carla? Looks like it. By the way, my man saw you talking with Awi earlier. Alam na niya ako si Myrtle. Nagtataka kung bakit niya ako nakilala. I mean, paano? Because of your eyes at sa ibang mga habit mo. Like what? Kapag kabado ka, pinagkikiskis mo ang palad mo. Hindi na masyado ngayon pero may mga pagkakataon na nakakalimutan mo na ikaw na si Kate. At may iba ka pang mga habits. Hindi niya yun napapansin at namamalaya na ginagawa na pala niya. Kailangan niya maging cautious. Hindi man siya minahal ni Jason pero mukhang naobserbahan siya nito noon. Ayaw niyang makilala siya nito habang hindi pa natatapos ang lahat. Ikaw, tingin mo, ako pa din ba si Myrtle? Tanong niya sa lalaki. Then, wish she didn't. Nagbago man ang itsura mo pero para sa akin, ikaw pa din ang Myrtle na kilala ko. Nagkaroon ng ilang minutong katahimikan. Tumikim naman si Aaron at agad na iniba ang usapan dahil ramdam niyang hindi na naman naging komportable si Myrtle. Nasa kasino si Carla. Tumango siya. Alam na ng mga tauhan mo ang gagawin nila? Yeah, they're already. Sisiguraduhin nila na aalis si Carla ng kasino na lugmok dahil naubos ang kanyang pera. At dahil masyado itong impulsive dahil sa pagkakalulong niya, mangungutang pa ulit ito. Matutulog na muna ako, Aaron. Na-stress ako. Okay, gusto mo bang magpamassage? Mukhang magandang idea nga iyan para makatulog ako ng mahimbing. Naisip pa talaga ito ng lalaki. Pumasok na siya sa kanyang silid upang maligo habang hinihintay ang masahista. Nang makabihis siya ay sakto namang kumatok si Aaron. Nagdala ito ng pagkain para sa kanya. Kahit hindi niya sinabi, alam nito na gutom siya. Hindi siya nakakain ng maayos kagabi tapos kanina ay nakamasid din si Awi kaya na-conscious siya. Knowing that her cover was blown. Thank you, Aaron.
Ginawan siya ng salad ng lalaki. Nakaramdam na naman siya ng pagkaawa sa binata. Kung ano-ano na naman ang pumapasok sa isip niya. Itinuon niya ang mga mata sa bowl ng salad at sinimulang kumain. You're welcome. Kunti na lang, Myrtle. Matatapos na ang lahat ng ito. Parang may ibang meaning pa ang sinabi ng lalaki. Kaunting panahon na lang maghihiwalay na sila ng landas. Wala nang Aaron na umaalalay at tumutulong sa kanya. Yeah, I will be forever grateful to you, Aaron. Ngumiti ang lalaki pero hindi ito abot sa mga mata. Not that he's not sincere helping her. He is. May iba pang dahilan. Dumating na din ang masahista kaya nagsimula na sila. Narelax siya kaya nakatulog siya habang minamasahe pero biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Number lang ito at hindi din pamilyar kaya hindi niya sinagot pero nag-text ito. Nagpakilala na si Awi bago ulit ito tumawag. Bakit? Magkita tayo. Awi, sabi ko naman sa'yo, kailangan... Gusto kitang makausap. Hindi mo man lang ba ako na-miss? Bumuntong hininga siya. Sige, puntahan mo ako sa kondo ko. Nandito na ako sa labas. Mabilis naman ang sagot ng babae. Napailing na lang siya. Saglit lang. Bumangon siya. Mag-extend pa sana siya ng 30 minutes pero kailangan niyang puntahan si Awi at baka may makakita pa sa babae. Sa pangatlong tower lang naman ito. Nagpaalam na muna siya kay Aaron na uuwi sa kanyang unit. Sabi ko sa kanya tayo mag-usap. Sabi niya kay Awi nang nasa elevator na sila. Kaso'y nakanguso ang babae at akala may bata. Nang makapasok sila sa loob ng unit, napatingin si Awi sa mga pictures. She sighed and started crying again. Kaya naman niyakap na niya ito. Akala ko'y patay ka na talaga. Umiyak siya ng umiyak. Naiiyak namang pinakinggan niya ang mga sinasabi ng babae. Ikinuwento niya ang ilan sa mga nangyari. Dahil sa pagsabog, na-hospital daw noon si Jason at si Carla daw ang nag-alaga dito. Kaya kinutuban na siya na may relasyon ang dalawa lalo at hindi pa man din katiwa-tiwala si Carla. Walang alam si Jason sa pagsabog. Kung ganoon, si Carla ang may gawa noon. Hindi ko sigurado, Myrtle, kasi nagtalo sila noon ni Jason pero hindi siya umamin. Pero malakas ang kutob ko na may kinalaman siya. Siguro, kailangan mo magpunta ng Leyte at mag-imbestiga ulit. Pasensya na. Hindi naman ganoon kalaki ang resources ko kaya hindi ako makapunta doon. Hindi din ako makaalis kasi binabantayan ko si Carla. Bobo nun, mamahala. Yakap nilang isa't isa habang nagkukwentuhan. Pinisal siya ng babae. Ang payat mo na. Anong ginawa mo? Ano nangyari talaga sa'yo? At paano ka nagkaroon ng madaming pera? Naiwan lahat sa asawa mo mga kayamanan niyo. May tumulong sa akin, Awi. Lalaki? Yes. Asawa mo na? What? No! Sabagay, hindi ka naman papayagan noon na makapagrelasyon sa ex-husband mo kung asawa mo siya. Natitiis mo na may mangyari sa inyo? Ayaw pa man din niyang magkwento kaso kailangan niyang itamang iniisip ng kanyang kaibigan. Walang nangyayari sa amin. Sinabi niya iyong tungkol sa babae at nagkandang iwi naman si Awi. Huwag ka na mag-comment. Inunahan niya ito. Kung naiirita at tila nandidira ang kaibigan, ano pa kaya siya? Ang nanay pala ni Carla, bago siya ipinasok sa home for the aged, may sinabi siya sa akin. Ano? Sinasabi niya na hindi daw namatay sa sunog ang daddy mo. Kinilabutan si Myrtle. Sino daw ang pumatay sa kanya? Sinabi ba niya, Awi? Hindi na kasi siya noon gaanong makausap ng maayos pagkatapos na nangyari sa iyo. Kaya din siguro inilayo na siya ni Carla. Kumusta kaya siya doon? Nadadalaw mo ba? Isang beses lang. Nang samahan ko si Carla pero sa labas lang ako naghintay. Ayaw kong papasukin sa loob ni Carla. Siguro dahil natatakot siya na marinig ko maaaring sabihin ng kanyang nanay. Kailangan mo kumalap ng ebidensya, Myrtle. At ano pala ang plano mo? Paano mo mababawi ang... Nagulantang ang dalawa nang tumunog ang doorbell. Napatingin siya sa kanyang phone at nakita niya na may text pala si Jason sa kanya 10 minutes ago. Sabi nito na pupuntahan siya dahil hindi daw ito makapag-focus sa trabaho. Nagkatinginan sila ni Awi. Tumakbo naman si Awi papasok ng kwarto. Hindi malaman kung saan magtatago. Mabuti na lang at malaki ang closet. Doon siya pumasok at pinagkasya ang sarili niya. Inayos ni Myrtle ang kanyang sarili bago pinagbuksan ang pinto ang lalaki. Sorry, nakaidlip kasi ako. Nagpamassage ako kanina. Hinalikan na lang siya basta ng lalaki at hindi pa ito nakontento dahil binuhat siya nito at ipinasok sa loob ng kwarto. Napamura si Myrtle. This can't be.
Hindi pwedeng may mangyari sa kanilang dalawa. Sobrang agresibo ng mga halik na lalaki. Pati ang kamay nito ay kung saan-saan na din humahaplos. Hindi magawang itulak ni Myrtle si Jason kahit pairitang-irita siya sa ginagawa nito sa kanya. He's kissing her aggressively. Sinabayan niya ito at nang kapusin siya ng hininga ay bahagya niya itinulak ang dibdib ng lalaki. "Why are you so aggressive?" Tanong niya sa lalaki na hinihingal. "Because I missed you." Humagikik siya at pinisil ang pisngi ng lalaki. "I miss you too." Kamutik pa niyang makalimutan si Awi na nasa loob ng cabinet. Baka nakasilip ito ngayon at pinapanood sila. Muli na naman siyang hinalikan ng lalaki. Bumaba pa ang labi nito hanggang sa kanyang leeg. Imbis na makiliti at ma-turn on sa ginagawa ng lalaki sa kanya'y pandidiri ang nararamdaman niya. Bumabalik din ang bawat alaala ng nakaraan. Ang panloloko na ginawa ng lalaki sa kanya habang kasal sila. Naisip niya na ganito din ang ginagawa nito dati kay Carla. Ang mga nakaw na sandali sa kanilang bahay. Naiiyak siya pero ipinaalala niya sa kanyang sarili na hindi siya pwedeng maging mahina. Kailangan niyang huminga. Naninikip ang dibdib niya hanggang sa napansin niya na nanginginig na pala ang kanyang mga kamay. Inaatake siya ng anxiety. Napansin ito ni Jason kaya mabilis itong umalis sa kanyang ibabaw. "Are you okay?" Hindi naman siya makapagsalita. Nakatingin lang siya sa lalaki. Gusto niyang umiyak pero pinipigilan niya. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili pero patuloy pa din ang panginginig niya. Nagpanik naman si Jason. Hindi nito alam ang gagawin. Bumaba ito sa kama at tinulungan siyang maupo. Pinasandal siya sa headboard bago lumabas upang kumuha ng tubig. "Drink, baby." Nag-aalala at malambing nitong turan. Uminom naman si Myrtle pero dahil sa panginginig niya natapon ito sa sahig. Kaya naghanap ng basahan si Jason pero wala siyang makita. Binalikan siya nito at nakita niya na patuloy pa din ang panginginig niya. Niyakap siya ni Jason. Halata ang kaba sa mukha ng lalaki. Hindi naman makapagsalita si Myrtle. Nakapikit siya habang nag-i-inhale-exhale. "Gusto mong dalhin kita sa ospital?" Umiling siya. "But you're not okay." Umiling siya ulit. Magiging okay din siya mamaya o kaya kapag umalis na ang lalaki. Sakto namang may nag-doorbell. Walang idea si Myrtle kung sino ang tao sa labas. Baka nagpadala ng tao sa Aaron, pero sino naman? Bago pa siya makatayo para tingnan kung sino yung nagdo-doorbell ay naunahan na siya ni Jason. Pero saglit lang, nakabalik agad ito sa kwarto. "Sino yun?" Tanong niya sa lalaki. Sumilip sa pintuan ng silid ang isang babae. Nasa late 40s. "Hello, pamangkin. Sino to? Hindi mo sinabi sa akin na may boyfriend ka na pala at ka-live-in mo pa." "Ah, tita, kayo po pala yan." Tumayo siya at lumapit sa babae. Nagmano siya rito at inayang maupo sa may sala. Kahit paano'y nabawasan na ang panginginig niya. Sa ngayon ang gusto lang niya ay makapagpahinga. Gusto niyang umalis na si Jason. Naupo sa tabi niya si Jason at hinawakan ng kanyang kamay. Wala itong pakialam sa babae na nasa harapan nila. Ipinadala ito ni Aaron. Maasahan talaga ang lalaki. Paano lang siya kapag wala ang lalaki? Nagtanong ang babae patungkol kay Jason. Natutuwa siya dahil ginagalingan nito ang trabaho niya. "Diamond, wala na amang magulang mo pero nandito pa din ako. At hindi ko gusto na may ka-live-in ka." "Hindi naman po kami nagle-live-in, tita. Dinalaw lang po ako ni Jason." Tiningnan ng babae si Jason mula ulo hanggang paa. "Wapo itong nobyo mo. Ano trabaho mo, iho?" "Businessman po." Tumangutango ang babae. 29 ka na pala. Ikaw ba'y nasa stage ka na ng pag-aasawa o laro-laro lang? Gustong matawa ni Myrtle sa mga tanong ng babae. Dahil hindi agad nakasagot si Jason ay muling nagsalita ang babae. "Kung hindi mo naman nakikita bilang asawang pamangkin ko, mas maigi na layuan mo lang siya. Nag-iisa na lang siya sa buhay. Masyado naman sakit ang pagkawala ng mga magulang niya sa kanya." Parang maiiyak si Myrtle sa sinabi ng babae. It's true, mag-isa na lang siya. Kung hindi dahil kay Aaron, kumusta kaya siya? Tsak na naghihirap siya at nagtatago mula kina Jason at Carla. "Mahal ko po ang pamangkin niyo at nakikita ko po siya bilang asawa ko." Hindi siya makapaniwalang tumingin kay Jason. Hawak pa din ng lalaki ang kamay niya at nang makita na nakatingin ito rito'y hinalikan nito ang kanyang kamay. "Ayaw ko yung live-in, sabi ulit ng babae. "Pakakasalan ko po sa Myrtle." "Sige, aasahan ko yan ha." "Opo." Tumango ang babae at dineklara nito na dito siya matutulog ngayong gabi sa tabi ng kanyang pamangkin. Wala nang nagawa pa si Jason at kailangan na nitong umuwi. "Sabihan mo ako kapag umuwi na ang tita mo, okay?"
Bulong nito nang ihatid siya sa pintuan. Tumawa siya. Asa naman siya. Ganito lang pala ang paraan para hindi na siya kulitin ni Jason. Pero okay lang kaya sa lalaki na walang sex muna? Hindi na din niya alam ang gagawin niya sa susunod talaga. Pipiringan niya ulit ito at itatali. Baka makalata na ang lalaki. Baka hindi na din ito pumayag. Kala ko hindi na yun uuwi. Reklamo ni Carla. Pawisan ang babae at panay ang reklamo nang sa wakas ay makalabas siya mula sa cabinet. Uminom ito ng tubig bago sumalampak sa sofa. Ang nagpanggap namang tiyahin niya ay nasa kusina at nagluluto na ng hapunan. Dito na muna mag-stay ang babae ng ilang araw. Sino yun? Paano ka nagkaroon ng tiyahin? At grabe, akala ko talaga kanina magsasaks kayo ni Jason. Papayag ka na magsasaks kayo? Ang dami mong sinasabi, Awi. Siyempre hindi ako papayag. Ngumuso ang babae. Buti, on time ang peke mong tita. Mabuti na nga lang talaga at mabilis si Aaron. Ilang sandali pa nga ay may nag-doorbell na naman. Akala niya bumalik na naman si Jason kaya sumilip siya sa may peephole. Nakita niya si Aaron. Alam naman ito na kasama niya si Awi kaya malamang ayos lang dito na makita siya ng babae. Are you okay? You're not hurt? Wala bang ginawa sa'yo? Sunod-sunod na tanong ng lalaki nang mapagbuksan niya ito ng pintuan. Hindi pa nga ito nakakapasok sa loob. Hinila niya itong papasok sa isinarado ang pintuan. Rinig niya ang pagsinghap ni Awi at sunod noon ay ang impit na tili nito na akala mo'y nakakita ng multo. Tumikim din ito at umayos ng upo. Kalaunan, nginitaan naman ito ni Aaron. Si Awi. Si Aaron. Pakilala niya sa dalawa. Naglahad naman ng kamay si Aaron na atubiling tinanggap ni Awi. Pagkatapos ay muli siyang tinanong ng lalaki. Are you okay? Yeah. Sumingid si Awi sa usapan. Hindi naman drama yung panginginig mo kanina, diba? Inatake ka ng anxiety? Nag-aalalang tanong ni Aaron. Masuyo at masusi siyang pinagmasdan nito. Tumango siya. But I'm fine now. Salamat pala sa pagpapapunta mo sa peke kong auntie. Sorry kung nalit ng konti. I was so worried. Gusto ko nang kumatok at magpakilala na landlord mo. Tumawa silang tatlo. Thank you talaga. Saka ayos na ako. So huwag ka na mag-alala. Hindi na ito sumabay sa kanila na maghapunan dahil may meeting daw ito ngayong gabi. I-update na lang siya tungkol kay Carla. Kaya na makaalis ang lalaki, binomba na naman siya ni Awi ng mga katanungan. Si Aaron Smirnoff? Girl, ibang level ka na. Starstruck talaga ako kanina. Hindi ko Saka ko na ikukwento sa'yo, Awi. Saka na. Tsak na aasarin at kukulitin lang siya ng babae. Ayaw niyang ma-pressure at ma-distract. Malapit na. Kunti na lang at matatapos na ang lahat ng ito. Iba ang mga tingin niya sa'yo. Hindi siya nagsalita. In love siya sa'yo. Ang haba ng hair mo. Nakatingin lang siya sa babae. Walang reaksyon. Curious lang ako. Huwag ka mo offend, ha? Gusto ko lang malaman kung kailan siya naging ganoon sa'yo. Alam mo na, kailan siya nagsimulang ma-attract sa'yo? Ganoon na siya tumingin sa'yo kahit nung mataba ka pa? Sinabi na nga niyang ayaw niya magkwento eh. Ayun, napakwento tuloy siya. Sinimulan niya ang kwento nang mapulot siya ng mga caretaker ng mansyon ni na Aaron sa isla. Yun tungkol sa amnesia niya. Ang haba ng hair! Tumili ulit ito at kinikilig. Sinabi niya talaga na asawa mo siya? Tumaas ang sulok ng labi niya. Naniwala ka? Oo. Nakanguso niyang sagot. Kasi? Naku, Awi. Saka na natin pagkwentuhan ito. Umuwi ka na. May pasok ka pa bukas. Baka pwedeng matulog ako dito ngayong gabi. Promise, ngayon lang. Miss lang talaga kita at madami pa tayong pagkukwentuhan. Ikaw bahala. Pero umuwi ka bukas, ha? Agahan mo. Oo nga. Samantala, habang palalim ng palalim ang gabi, palaki din ng palaki ang napapanalunan ni Carla. Ang saya-saya ng babae. Mayaman na siya ulit. Pero kahit malaki na ang napalalunan niya, hindi pa din siya kontento. Gusto pa niyang palakihin ito kaya nagpatuloy siya sa paglalaro. Ngunit pagsapit ng hating gabi, nagsimula na ang kanyang kamalasan. Sunod-sunod ang kanyang pagkatalo. Pati puhunan niya ay naubos na din. Hindi niya matanggap na talo siya. Nakaramdam siya ng inis at panghihinayang dahil ang laki na ng hawak niyang pera kanina. Hindi siya makapapayag na uuwi siya na hindi nakababawi o nababawi ang pera niya. Kaya nang may lumapit sa kanya na nagpapautang ay pinatos na niya ito agad.
Mula sa 500,000, pataas ng pataas ang inuutang niya hanggang sa umabot ng 5 milyon. Kaso hindi pa din niya ito nabawi. Ultimo pamasahe pa uwi, wala na siya. Ayaw na din siyang pautangin pa kaya naiinis at mabigat ang loob nang umalis siya ng kasino. Nakaramdam siya ng labis na panghihinayang kaya napaiyak na lang siya. Pumara siya ng taxi at nagpahatid sa kondo ni Awi. Sa babae niya pababayaran ng taxi pero nakailang tawag na siya ay hindi pa din ito sumasagot. Kung kailan malapit na siya, sakalang ito sumagot. Wala ako sa kondo. Nandito ako sa bahay ng boyfriend ko. Ba't ngayon ka lang sumagot? At saan? Pero pinatayan lang siya ng cellphone ng babae. Napilitan tuloy siyang magpahatid sa mansyon ng mga Rivera. At ang ginawa niyang pambayad ay ang kanyang mamahaling lipstick pero ayaw tanggapin ng driver. Aanin ko po yan. Fine. Hinubad ni Carla ang isang hikaw niya at inabot dito sa driver. Yan, sobra-sobra na yan. Ibenta mo. Isa lang, huwag kang abusado. Pagkatapos ay lumbas na siya ng taxi at dire-diretsong pumasok sa loob ng gate. Hindi niya matanggap ang pagkatalo niya kaya naisipan niyang umuwi dito upang kumuha ng mga bagay na pwede niyang ibenta.